Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Dr. Dennis Vilupura. Magandang araw sa inyo, sir. Ngayong araw, ating aalamin at ating buuin ang mga pira-pirasong kagamitang panturo. Ating alamin kung saan ito pwedeng gamitin. Ang kagamitang panturo o mga pira-pirasong panturo sa araw na ito ay maaari itong gamitin sa paglalakad. Ang paksana aking ilalakad ay tungkol sa lakbay sanaysay. Ano nga ba ang lakbay sanaysay? Ano nga ba ang lakbay sanaysay? Sinong may ideya? Deacon. Maraming salamat. Ngayon ating alamin kung tama ba si Deacon. Ang lakbay sanaysay, basahin ng sabay-sabay. Maraming salamat. Ang lakbay sanaysay, ito ay kwento ng paglalakbay na may kasamang paglalarawan at personal na karanasan ng manunulat. Alam nyo ba na ang lakbay sanaysay ay may mga bahagi ito? Ano sa tingin nyo? Tama, ito ay may 4 na bahagi. Ngayon ating aalamin. Ang unang bahagi ng lakbay sanaysay, ito ay ang lugar na pinuntahan. Ano ang lugar na pinuntahan? Ito ay destinasyon ng paglalakbay. Ngayon ating alamin ang pangalawang bahagi ng lakbay sanaysay. Sino ang may ideya? Soldevilla. Tama, ito ay obserbasyon at paglalarawan. Ang obserbasyon at paglalarawan, ito ay paglalarawan sa lugar, kultura o kapaligiran. Ang susunod na bahagi ng lakbay sanaysay, ito ay ang mga karanasan. Ang mga karanasan, ito ay mga pangyayaring karanasan habang naglalakbay. Ito ay mga karanasan ng mga manunulat sa kanilang paglalakbay. At ang panghuli na bahagi ng lakbay sanaysay, ito ay damdamin o aral. Anong ibig sabihin ng damdamin o aral sa lakbay sanaysay? Lanaha. Maraming salamat. Ito ay ating mga natutunan o impresyon ng manunulat. Ang mga ito ay tinatawag na, ano nga ulit ang mga ito? Tama, ito ay mga bahagi ng lakbay sanaysay. Ang mga kagamitang panturo sa araw na ito, mga pira-pirasong kagamitang panturo, ito ang ating nabuo. Na kung saan ito ay tungkol sa lakbay sanaysay. Maraming salamat sa pakikinig. Naway marami kayong natutunan. Magandang araw sa muli.